Good morning sa atin guys. Mali isang mapagpalang araw sa ating lahat. God bless us all. At mali meron akong tutorial o isang DIY tutorial para sa inyo sa may mga Easy Ride 150N user. Ito guys, tungkol ito sa oil pump assembly. Paano ba magpalit ng oil pump assembly ng Easy Ride 150N? Yan guys, panoorin nyo lang at basic lang ito. Kayang-kaya nyo ito kung lalong may proper tools kayo. Yan guys, nalawagan ko na yung mga tornilyo. Hindi ko na pinakita guys yung paano siya baklasin yung ibang parts kasi meron na akong video. Balikan nyo na lang yung mga naunang video. Yan, ito yung stock na oil pump assembly. Ang issue nyan guys kaya ako magpapalit dahil sa sumasayad yung kanyang granahe doon sa cover na parang lata. Yan guys, umiingay siya talaga guys, bigla na lang siya umingay kasi yung design niya ay yan guys. Yan nga pala, nabili ko sa Shopee. Yan yung bagong oil pump assembly. Yan guys, ginawan ko na yan minodify ko. Binildapan ko yung dulo ng shafting. Wineldingan ko siya. Tapos pinukpok ko, pero pinainitan ko muna yun para malambot habang pinupukpok. Ginamitan ko siya ng butane. Ito yung stock ko. Maluwag. Lumalabas yung niya, shafting, kaya sumayad dun sa cover. Yan guys, ang paglalagay niya, yan lang naman ang palatandaan. Yan ang posisyon niya. Yan, nasa taas yun. Yan, saka nyo, yan, dahan-dahan nyo lang ilapat. Napakadali lang guys. Yan, lagyan lang konting langis yung gilid. Yan, lagyan yung tornilyo. Allen wrench guys, yung tornilyo. Yung ulo ng tornilyo. Yan, gamitan nyo. Ang size ng Allen wrench number 4. Yan. May tools kayo na ganyan kayang-kaya niyong baklasin yan guys. Basic lang yan. Yan. Wala namang gasket guys yung oil pump. Wala siyang o-ring or gasket. Basta ganyan lang. Kalapat lang ganyan. Higpitan nyo lang. Saktong higpit. Yan, ganyan lang guys. Yan, sunod natin yung
chain kasama yung granahe. Yan, ganyan lang guys. Napaka-simple lang, basic. Kayang-kaya niyong gawin yan guys. Basta maingat lang kayo. Sundan nyo lang guys yung ginagawa ko, yung video. At kayang-kaya nyo yan guys. Basta maingat lang kayo. Kahit medyo matagal yung paggawa nyo, sigurado naman. Yan yung cover na sinasabi ko, parang lata. Ayan o. May gas-gas siya. Gilid. Ayan eh. Ayan yung gas-gas. Diyan sumayad yung granahe. Kaya umingay. Bigla na lang siya umingay guys. Lumalabas kasi yung shafting. Kaya try kong modify yung binili kong yung bagong bili ko na oil pump assembly. Try ko lang yun guys. Hindi ko naman sinabing gayahin nyo na weldingan nyo din yung Hindi naman. Hindi ko man sinabing ganun. Depende yun sa inyo kung gusto nyo gayahin. Try ko lang yan guys. Wala namang mawala kung sinubukan ko i-modify para hindi siya lumalabas. Kasi sumasayad talaga guys. Ewan ko ba't ganyan ang design. Yan, gamit na natin yung granahe ng starter. Yan. Ganyan lang yan guys. Napakasimple. Basic. Yan guys. Yan, okay na. Sunod naman yung crankcase cover. Yan, dahan-dahan lang. Ingatan nyo lang kasi merong oil seal. Ingatan yung oil seal kasi pag nagkaroon ng gas-gas yun o damage, tatagas na ilangis nyo dyan guys. Kakaroon ng leaking yan. Yan ang mahirap pag may leaking. Yan. Isang maigsi, isang mahaba na tornilyo. Yung mahaba doon sa may starter. Ay maigsi dyan. Yan, starter. Basta tandaan nyo lang guys yung mga tinanggal yung tornilyo. Kung saan nyo tinanggal, tandaan nyo, doon nyo rin ibabalik para hindi kayo malito o maligaw. Yan, gamit lang kayo ng socket number 8. Yan, higpitan lang. Tamang higpit lang guys. Kasi madaling malustray dyan o mabali. Pulsuhan nyo lang guys kung wala kayong torque wrench.
Yan yung kunya. Tinanggal ko kasi guys yung kunya para hindi ma-damage yung oil seal. Yan, tapos ibalik lang pagka naikabit na yung crankcase cover. Yan, okay na guys. Nakabit na lahat. Sobrang haba ang video eh.